Nakapasok na yata ako din dyan. Pag mga sa sulok talagang ano, may mga halaman sa ngayon. Wala masyado kasi. Ano kuha mo? Isda? Isda? Ayun, ano meron dyan? Saan yung isda? Saan galing ang tubig na yan? Saan galing yung tubig na? Ano yung ano nga dyan? Ito. Sa loob? Bakit natinda yan? May tinda na isda? Ano? May isda na tinda? Ano? Stock room? No. Kaya nakapandak daw. Madumi na natin. Lulutuin niya? Lulutuin natin, dali mo. Madumi na natin. O, kanan. Pagkaling CR. Bumili na kami ng sa opo. Wala pa tayo dalang tissue? Wala pa tayo dalang tissue. Puro tayo natin yun. Ito lang. Package 4, package 5, package 6, package 7, package 8, package 9. Ah, kaya rin dito. Ah, 17. Oh, may 17. 17. 17. 17. Ang elector. Sinang elector. Fire. British white tatlo. Ang ganda ng pagka-pintura. Ang ganda oh, pagka-pintura. Ilan sa'yo? Ano yan mga maliliit? Gusto 7. Makalog yung ano? Makalog. Ang ganda tingnan pag nasa kublong. Dito kami, mainit dyan. Ang ganda tingnan sa ano. Ah, mainit dyan mamaya. Ang ganda ng oras na yun. Pag hindi alas 3, alas 4. Walang taba ako. Grabe. Ayaw nang kumain. May pagkain na yan. Ate guys, saan ka? Talaga naman, nasa unahan ba yung mataba?
Isa ka lang dyan pulot. Isa ka lang dyan pulot. Nasama mong babae. Ay, ito na dito. Ito na pati ko. Ikaw na ayos lang. Ito natin muna ito ng alta. Ay, na yung ay, mga palayaw nila. Parang punta ng Then si Donya Els. Els na ka, Els. Ay, Els. para kelp yan. Huwag naman, hindi naman yung Elf. Yan, Els. Richie, hindi ba tayo ano? May baka nila sa ribabal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, sa ating pagtitipon ngayon, para sa Advent Recollection, nagpapasalamat kami sa kaloob na pakikipagkapwa, pamilya at komunidad. Hinihingi namin na bigyan mo kami ng inspirasyon na maghintay ng may pananampalataya, may kagalakan sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, na iyong ipinangako na magliligtas sa amin. Panginoong Hesus, puspusin mo kami ng iyong liwanag ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig upang maipakita namin ang iyong kabutihan at habag sa panahon ng Advento at sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. Manahanawa ang banal na sandatlo sa ating mga puso at sa puso ng lahat ng tao. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, Para ng mga Anak, Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. Recreate us.
ang Diyos. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Para sa nang una ngayon magpakaroon magpasawalan hanggang siya na. Yung tema po natin, nasa atin ang Diyos. Pagtataguyod sa pananampalatayang mapagilong. Actually po, yung tema po na ito, mag-google po sa internet. Yung isa po namin teacher ng Christian Living, pinorward na po ito. Ano siya, series po every Sunday no, ng Advent hanggang sa pagdating, hanggang Christmas po. I will give you later the resources so that you can go back and if you want to continue, pwede po. So yun. Ang paghahanda sa pagdiriwang ng Pasko, hindi natin maiwasang bigyang pansin ang malalim na ligbaan katulad ng mga nakita natin sa video. Ugnayan, our relationship. Sometimes our relationship with ourselves, sa family, sa anak, kaya sa asawa, pwede rin kasama sa paglilingkod. At ingay sa paligid natin. For sure, kasi po, yung congregation po namin, international po. And, lumalaw kami sa parapon nila, I think 1 month ago. And iba-iba po kami, Mission Sunday. Tapos, magkakaiba po kami ng lahi. Si sister ko galing po yan sa iba-ibang bansa ng ng mundo. Nakarating na lang, I think 5 kontinento na ikot mo na, no? So, Galing ako sa Russia. sa Russia. Kasi Meron pa sa Ukraine. Russia. Yeah. Pero nung pumunta ako, kababagsak lang ng komunista. So they are not yet ready also to accept us. Kaya, kasi ang Russia ay Orthodox. Kristiyano sila pero Orthodox. Hindi sila kasali kay Santo Papa. Pero Galing siya ng Africa. masyadong maginaw. -25 degrees. Kaya hindi ko kaya yung lamig. Ayun. So, si sister makakapag-share or ako, kahit hindi ako umalis pa ng Pilipinas, yung mga kasama ko sa community, iba-iba yung tradisyon ng pag-celebrate ng Christmas. And sabi nila, too early to celebrate Christmas here. Only September. I can hear already Christmas carols. And yung si Baby Jesus, no? Nakalabas na siya. Nagsisimbang gabi pa lang tayo. And wala silang simbang gabi. Pero dahil po, ang Pilipino matatagpuan sa kahit anong bansa sa buong mundo. So, may mga communities na rin po na may simbang gabi. And na-observe nila ang tagal ng preparation natin. Tapos, pagkatas ng Christmas, pagod. Pagod. Wala na ang pera. Putoy. Yeah, I heard that one before, pero nakalimutan ko na. Wala ng pera. Kasi busy, no? Ang dami. For sure, ngayon, marami kayong busy na kayo. Sino hindi busy? Taas ang kamay. So, for sure, busy kayo. Yun. So, ako po, dahil lumaki po ako sa ganung sitwasyon, talagang ito pong bibigay namin, hopefully makatulong po. No? It's focused on how we prepare ourselves for the coming of Jesus. It's not external. Yeah, kailangan ng external, pero kailangan din nating tingnan yung sarili natin. Kasi bago natin makikita sa labas, yung sarili muna natin yung tingnan natin. Hopefully po makatulong ito sa ating paghahanda. Even ako po or si sister, naghahanda po tayo sa Pasko, sa pagsilang ng ating Panginoong Diyos na nasa atin. Sabi nga, nasa atin ang Diyos. I remember si Sister Mildred po, sabi niya, teacher siya ng, may sister kami yung tuturo ng Christian Living. Tapos sabi niya doon sa klase, mga kinder yata o grade 1, si Jesus nasa iyo, nasa akin, sa kanya, sa kanya. Tapos pagkatapos ng klase, may nag-away. Tapos tumakbo yung bata. Sabi niya, sister, nag-aaway po yung dalawang Jesus. Yeah, I cannot forget that story. Yeah. With that story, I become aware na Jesus is with me. Kung ano ginagawa ko sa iba, yun yung ginagawa ko kay Jesus kasi nasa kanya din nasa kanya Kaya din ang Kristus. So, I will always
nakalimutan ko na, parang in control ako or kaya ko to kasi kaya ko naman talaga eh. Pero we always remember we are encouraged and invited that we go back and we recall na si Jesus ay nasa atin. Ngayon, Gitman, ipinag-iibay natin ang katotohanan ng kailangan natin ng Diyos. Ang Diyos sa ating buhay. Tayo ay magiging kanyang mga saksi dito sa mundo. Kung paano tayo nakikihalubilo sa ating sarili, sa ating kapwa. For sure, ganoon din ang pakikihalubilo or pakikipag-relasyon natin sa Diyos. At dahil dyan, gagamitin natin ang ating, tingin nyo, pag gusto nyo magtingin ng tumingin sa paligid, ano yung ginagamit natin? Mata. Pag gusto nyo, di ba, magpiprito, tapos titingnan kung paano na siya mainit, paano kung ginagawa? Ayun, di ba, yun natin. Tapos, kapag may sirang pagkain, may matagal ng pagkain sa ref, tapos, okay ba ba ito? Anong ginagawa natin? Ilong, So, pang-amoy. tingin niyo po anong ginagamit natin? Ilong, Ano tawag doon? pang-amoy. Ang ating five senses. Five senses. Ang animang pakiramdam. Kasi po, dito sa reflection na to, gagamit natin, may pattern siya. Yan, tumingin. Tumingin sa katotohanan at realidad, higit linaw mula sa lente ng pananampalataya. So, pagtingin, anong tinitingnan, anong gagamitin natin sa senses? Mata. Pwede rin pakiramdam. Kasi kahit na hindi nagsasalita, minsan di ba, kahit hindi nagsasalita, pinagdadaanan siya. Magnilay sa ating mga nakita sa pamamagitan ng banal na kasulatan at katolikong panlipunang puro. So, more on mag-reflect po tayo sa salita ng Diyos bukas sa unang Advento. Unang linggo ng Advento. Dahil sa Propeta Isaias, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, at sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. And kumilos. So, hindi pwedeng puro nilay lang. Kailangan may action, no? Parang sabi, okay, sabi ni Father, may darating na bisita. Yeah, Father, we're happy dahil darating na bisita. Pero nakaupo lang kayo. Pag may darating na bisita, anong mas may ginagawa natin? Busy. Diba, nag-prepare? Mag-aasikaso. Mga nanay, maski pag may bisita, natutunan ko rin yung bisita ko. Pag may bisita kami naglilinis, sobrang linis. No, with arrange. I'm used to it, no? Nalinis na as in parang yung kwarto, mag-flow, talaga magiging maayos. Sabi ko dati, sana lagi may bisita. Para laging maayos ang bahay. So, ito po yung pattern na susundan natin for today sa ating collection. As a Holy Spirit sister, may kanta po kami, and Sister will lead us. May kanta yung Holy Spirit kami. Sige, you can, join. Dalawang beses po natin siya kakantahin. English po siya, pero for sure makakanta kayo sa to. Ginamalang pang business. Di ba may choir? Hindi choir. Okay, basahin muna natin. Okay. Holy Spirit, make my ears, lahat tayo. Make my ears to hear. Make my mouth to speak. Make my heart to seek. And my heart to beat. And my hands Hands reach out and touch the world with you, and my love. hands to reach out With and your touch the world with your love. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world
eyes to see. Make my mouth to speak. Make my heart to sing. And my hands to reach out and touch the world with your love. Isang kanta lang, alam na niyo. That's the action. Holy Spirit, Make my ears to hear. Make my eyes to see. Make my mouth to speak. Make my heart to sing. And my hands to reach out and touch the world with your love. Holy Spirit, come. Make my eyes to hear. Make my eyes to see. Make my mouth to speak. Make my heart to sing. And my hands to reach out and touch the world with your love. We will pray now. Let us really ask the Holy Spirit to open our ears, our eyes, our mouth, everything in us. Para pangulungan naman ang ating relasyon sa binigyan ng Diyos ng araw na ito para sa atin. Sana ay marami din tayo natutunan para sa atin. So we can sing as we at the same time. Make my ears to hear. Make my eyes to see. Make my mouth to speak. Make my heart to sing. And my hands to reach out and touch the world with your love. Close our eyes anyway with our eyes so that we can really feel the song. We close our eyes and we open our eyes. Without action. Holy Spirit comes, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world with your love. sa simula ng ating gawain. Yan, sabi ko, we will invite them to participate. And sa ginawa natin ngayon, nakikita ang ating mga mata, nararamdaman ng ating mga puso, na ginagawa natin yung parte natin. Kumusta ka? Kailan niyo nasabi ito sa sarili niyo? Kumusta ako? Kumusta si Joby? Kumusta si Ate Normie? Kumusta si Ate Luz? Ate Luz, kilala ka? Buti. Si Ate Glo? Si Ate Net? What is my energy level?
Sino po ang may cellphone dito? Sige. Asan ka may cellphone? Lahat may cellphone. Very good. Si sister, tayo yan. Oo. Ako. Nag-prayer kami, dala ang cellphone kasi nandun sa cellphone ng aming prayer. So, kailangan tayo sa ganon, no? So, familiar ba tayo? Pag lobat na yung cellphone, ano nangyari? Charge. So, anong nagagamit ba natin yung phone kapag lobat? Pag-empty battery? Wala, no? So, itatabi natin. Igilid. Minsan nakakalimutan. Kasi lobat, itatabi mo natin sa makalimutan. So, ngayon po, inaanilahan ko kayo. May mga papel po sa harap, 1 to 5. So, we'll see, what is your energy level? Now. As of now. Ngayon. Ganun ba yun? So, 0 to 20%. Pwede kayong, lobat ako ngayon sa 20%. Yan sa number 1. Fully-charge ako kasi natulog ako maaga kagabi dahil alam ko may recollection yung buong araw. So, 100%. So, ibig sabihin nag-charge ako. Kanina nag-charge ako kasi alam ko lalabas kami ni sister. So, nag-charge talaga yung kanina. Charge talaga ako. So, pwede natin ay 25. Or number 3, 60%. Ano lang, sakto lang. Kaya hanggang hapon. So, inaanyayahan ko po yung possible na makakababa Pero kung hindi, dahil nahirapan po tayo. Pero matanungin ko kayo anong energy level nyo ngayon. Pwede rin sumali sa sister. Okay, so I invite you po. Tumayo po tayo. Example, ako energy level ko is number 1. So I will stand here. Yan po, iniimbitahan ko sa lahat. Oo. Hindi naka-charge. Kilala ko si Nanay Karin. Siya yung Galing kayo. Sali tayo. Ako nga, nag-lock. number 3, I serve 50 sa oh, yeah. 50. Lubat pa ako. Hindi na kayo tumayo, no? So ako na lalapit. Nanay, Normie, I think I remember number ano po? Ay, kahit walang cellphone, sample lang po yung cellphone. Kung bakit tayo po ngayon, ano po yung energy level natin? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na pinakamataas at 1 na pinakamababa. Okay, nasa moon. Doesn't matter, wala pong maling sagot. Si Nanay Mary, number 3. Si Nanay M, si Tatay si Nanay Nilda, Nils, 2. Tumatakbo si Nanay Nim, ha? Number 3. Oh, number 3. Si Nanay Daisy. Si Nanay Rose. Si Nanay Pep. Nanay ni Ate Bat. Number 2. Si Nanay Lucia. 3. Si Nanay Elvin. Ay, wow. Recharge. Si May full recharge. Number 4. Si Nanay Del. Si Nanay Gatay. Ito, si Nanay Mela. Si Nanay Doris. Number 4. Ako si Nanay Nene. Number 3. Si Nanay Nilda. Dalawa na. Ate, 2. Okay. Okay lang. Wala akong tama o mali sa sagot. Okay lang kung bakit number 1. Nanay Beth. Number 2. Anong energy level natin tayo? 3. Okay. Si Tatay Aurelio. Number Parang kilala ko si Tatay Aurelio. full recharge. Oo. Alam ko partners na dati nagsusimba eh. Yan, di ba? Number 3. Si Tatay Tony. 1, 2, 3, 4, 5. 5? 5? Si Tatay Miguel. Number 5. Si Tatay na naka-8. May nakasagdan sa kabila dito, may nakasagdan sa Number 1, 2, 3, 4, 5. 5? Okay. Tatay Ray. 2, 3.
20% pala. Ate, Doon na lang tayo sa phone. it's tayo ay nasa demokratikong bansa. Si sister, anong NLP level? Number 3. Oh, number Ako din number 3. So, thank you po sa participation. Number 3 kasi ako. Nasa book. Ito pong energy level natin, katulad po ng cellphone, may mga factors outside. So, kapag chinarge natin yung phone, for sure, mataas. Parang tayo eh, kapag nagpahinga ng tama at ng maaga, igising tayo na bigla. Masigla. Kung natulog tayo ng medyo late na, Medyo lobat. medyo Lobat. tayo. Pero depende po kasi may mga edad kami madre. Sanay talaga sila pag medyo edad na daw po. Medyo nahirapan na po matulog. So, nagka-catch up sila sa Tesla. So, ito pong possible po yung one, kapag nandyan ka, marami kang ginagawa. Pagod, exhausted. Number 5, pwede yung pakiramdam. Masaya. Kaya tinatatanungin po kayo ngayon. Familiar po kayo sa mga pakiramdam? Sino, ngayon po, iikot ulit ako. Pakiramdam naman po, either masaya, excited. Ngayon. Ngayon. Hindi kahapon, hindi nung isang araw, hindi bukas. Ngayon. So, ano po yung nararamdaman natin? Pwede pong English po kasi nakita ko eh. Pero pwede po yung Tagalog. Masaya, malungkot, confused, naguguluhan, galit, irritated kasi. Okay, Masaya. si Ma'am Jay, sabi na kasi kanina gusto niya sa number 4. Kiramdam. Okay, neutral. May sabang neutral. Si Nanay Jay, alam mo, kilala ko rin to eh. Nanay ko rin. Stress, okay. Maganda po na nare-recognize natin kung anong nararamdaman natin. Si Nanay ka rin. Masaya po. Masaya. Si Tatay. Tatay. Tatay Tony. Ay, sa loob na sila Tony. Ano pong masaya? Ay, ano pong pakiramdam niya ngayon? Masaya. Medyo masaya. Medyo. Si Nanay. Parang kilala ko rin si Nanay. Kasi lagi yan dati. Nakikikain kami lagi yan sa kanila. Si Nanay din. Ano pong masaya? After pandemic. Oh, ang tagal naman pala. Sa registration, kay Jojo, ano pakiramdam? Hello. Oh, busy daw. So, welcome po sa mga dumating. Dito lang. Nanay, gusto niyo po dito? Okay na po dyan. Ayan po, may social distancing tayo. Ayun, din. Nanay, saan? Pakiramdam. Ako, excited. Masaya. Kasi may matututunan. Salamat po sa cooperate. Ako po, medyo walang pakiramdam ng neutral, pero masaya. Kasi for the first time po, nakabalik ako at the same time kapaglingkod. Kasi yun naman po yung pinaka-motivation ko kaya ako nag-battery. Maging tagapaglingkod ni Cristo at hindi ko ini-expect na nervous also. Nervous. Kinakabahan. Kasi hindi ko po in-expect na magsasalita sa harap niyo. Hindi ko po pinangarap sa buhay ko na magsasalita sa mga nanay at sa harap ng tiya ko at sa harap ng mga sister namin. So, I'm just a bit nervous, pero dahil nga po sa Espiritu Santo, kaya. Adya. Daming tanong namin sa inyo, ano? Akala niyo makikinig lang kayo, no? Pero maraming tanong. Okay. Anong nakikita ninyo ngayon, Lai? Ha? Signs na? Lows.
use. Crossroad yan. Diba? Sa mga kalsada, merong mga sa halimbawa. This way, sabi ni Juby kanina. Kaliwa pa ito o kanan? Kanan pala yung sinakyan natin. Kasi papuntang kanan. So, crossroad, nasaan ka ngayon? Forward ba ako? Pa-right ba ako? Pa-left or pa-backward? You know, it is very important na kasi like a shoe. Diba? Sa pandemic, may mga kaibigan pa ngayon na nawala sa pandemic. No? Napaka-iksi ang buhay. So it is very important na alamin natin ang, kaya sinabi ni Sister Judy kanina, ano ang nararamdaman ko ngayon? Ano ang energy level mo ngayon? Kaya, para kung alam mo, ang sitwasyon mo, meron ka pa kang magagawa. Hindi ka pupunta sa hospital, stage 4 cancer ka na wala. Punta ka sa doktor na meron pang pag-asa na kaunti. Hindi lang kaunti, marami. So, parang ganun ba? So, crossroad. Pagka ba, you are lost? You are confused? Distressed? Unsure? Alam kung saan yung pupuntahan ko. But may solution. So, nasaan tayo ngayon? Hindi, maganda na quieten ourselves para isipin nasaan ba ako ngayon? Sa buhay spiritual, sa buhay pamilya, so, you can answer by yourself. Kayo lang ang nakakaalam. Ano sitwasyon mo ngayon? May nabasa ako na nakalagay sa t-shirt ninyo. Maganda. Okay. Tema, San Roque, kalakbay, sandigan at tibay sa makabagong panahon. Ano ba yung makabagong panahon? Na? Kasi kailangan din natin yan. Kailangan din yung mga kilalanin ng ating sarili para maka-akbang tayo, maka-forward tayo after the pandemic. Kasi ang dami na nating nawala. Sa ekonomiya natin, sa pagkabuhayan natin, ang daming nawala. Do we need to stay there as there? Or we have to move on, move forward. Sa video clips na ito, makikita natin na sa paglalakbay ni Jesus, ang dami niyang na-encounter. Mga bulag, mga pipi, mga patay, mga may sakit. So ito ang isang encounter ni Jesus. Isang bulag na si Bartimaeus. Kilala niyo ba si Bartimaeus? Yeah? Si Bartimaeus isang bulag na nagpapalimos sa daan. Tapos dumaan si Jesus. Narinig niya ng mga ingay. Ano ba yun? Si Jesus na taga Nazaret ay dumada. Tapos tumigaw siya. Tingnan natin sa video.
Ano ang gusto ni Bartimaeus? Ano ang request niya kay Jesus? Makakita. Dahil bulag siya. Ngayon, ganun din ang gusto tanong ni Jesus sa atin. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Alam naman Jesus ang kailangan ng Bartimaeus eh. Alam din niya ang mga kailangan natin. Bakit tinatanong pa sa atin, ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Bakit kaya? What do you want me to do for you? Hindi ba tayo bulag? Bulag ba tayo? No. Nakikita tayo. Bingi ba tayo? Hindi. Nakakalinig tayo. Pilay ba tayo? Hindi rin. Nakakalakad tayo sa awa ng Diyos. So, ang gusto kong mangyari ngayon, may mga papel dito. Nakalimutan namin yung trial lang. May mga ballpen kayo? Okay. So, ito, may tanong. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Yung parang expectation natin sa mangyayari araw na ito, mangyayari na ito, sa araw na ito. So, ano ang gusto mong gawin ni Jesus sa buhay mo ngayon at sa coming days, coming years of our life? Panginoon, gusto kong patatagin mo ang aking pananampalataya para palakasin mo rin ang loob kong maghilom. Alisin mo po ang aking mga alalahanin sa buhay. Gawin mo akong tunay na lingkod. Wow! Tunay na lingkod. Amen. Thank you. Okay. Gusto kong maunawaan ngayon ang buong recollection ngayon at maging
malakas aking pananampalataya. That magkaroon ng mapayapang kalooban at masayang pamilya na nagkakaisa sa Panginoon. Sila naman talaga ng mga paligtay. Hindi nagagawa nito, ha? Mga maliliit. Lord Jesus, help me to cope up now that I lost my mother. For I don't know how to handle all my worries. For I feel a bit guilty of our past situation. Ang gusto kong gawin ni Jesus sa akin, magiging matatag ako sa anumang pagsubok at problema. So, more or less, ganyan din ang mga sinulat ko. Pagkaroon ng malaking pasensya at pag-unawa sa akin. Ay, mahabang pala. Mahabang pasensya. Akala ko malaking bahay. Karoon ng malaking bahay. Sa Pasko, wow, instant. Big house. Okay, isa pa. Gusto kong maging malinaw sa akin kung ano ang priority ko. Maging matatag at straightforward ang buhay ko. Ilan ba ang link ko sa buhay? Ilan? Straight lang ba? Meron din left, meron right, meron center, meron din reverse. Kailangan natin yan. Yeah? Kung kailangan mong kumaliwa, hindi ko mabita. Kumaliwa sa buhay para mag-focus, mag-refocus ang priority natin. Kasi, alam mo, yun ang ating mantra ng minsan. Lord, life is short. Ano ang gagawin ko? Ikaw bukas, mamayang gabi ay inumin ako ng Panginoon. Ito naman alam. Sarap ng tulog ko. So, what is my priority? I-refocus natin. Kasi tingnan natin ngayon. This is the next topic now. So, panahon ng Adbyento, recollection. Ilang beses ng recollection? Every year ba nagre-recollect tayo? Before the pandemic. O ano ba ang recollection? Bakit ino-organize ninyo ang recollection? Ha? Nakakalimot. Ha? Bakit ino-organize? Imagine, isang araw na wala kayo sa bahay. Ang dami pa lang tanang ninyong magawa. Maglinis, maglaba, mag-alaga sa mga bata, mga apo. Walang katapusan. Recollection. Anong gagawin natin sa recollection? Bakit nga ba? You give up all what you want to do? Me, I give up also. And I was supposed to meet my niece who just came from US. And they arrived Wednesday. Yesterday, I cannot meet them because of our activities. And today, I cannot meet them because of this. And tomorrow, they are going back. I am from the north. They're going now to Abra. So I will not see them anymore. So, I gave up also that. To meet my niece whom I had not seen for 5 years. And because of this activity. So, yun. Ganun ba, no? So, recollection. Ano bang gagawin natin? Magdadasal lang ba? Okay. So, nagre-recollection tayo sa panahon ng Adbyento at sa panahon ng Quaresma. Diba? Lenten recollection at saka Advent recollection.
ng dalawa. Okay, yun ang pinakamalaking preparasyon sa buhay ng isang Katoliko. Kasi we are preparing for Christmas, Advent, and Lent. We are preparing for Easter. Okay. So, Adviento. Anong ginagawa sa recollection? Recollection, meaning i-review natin ang buhay natin. I-review, saan ba ako nagkulang? Saan ba ako, yung aking relationship? Review, renew, record, yes, record. I-review natin yung buhay natin. Saan na ba patungo? I-record natin yung parang record, collect, di ba? Collect. Parang hindi nagko-collect ng buhol, ha? So, lahat yung mga buhay natin ay parang scattered. So, itong recollection na ito ay i-gather natin para mabigyan natin ng priority yung mga importanteng bagay na gagawin natin. So, sinasabi natin ng Adviento, from Latin, Adventus, meaning, pagdating. Sino yung darating na yan? Si PBF ba yan? O si Banta? O si Remolia? Ang darating, yung tema natin ngayon ay nasa atin ang Diyos. Diyos. Yun ang pangalan ni Jesus noong si Angel Gabriel ay pumunta kay Mary. Ipapangalan mo ay Emmanuel. God is with us. So, nasa atin ang Diyos. Nasa puso natin. Kaya sa komunidad natin, nakikita ko na talaga ang Diyos ay nasa inyo kasi imagine to have this kind of group to come and spend the day for recollection is already something. You know, in our place, I was in Mindanao, in Surigao. You know Surigao? It is an island. Alas 9, sabi ko, titignan nila yung araw. Walang time. Ang hirap mag-gather ng mga tao doon kasi they come very, very late. Tapos ngayon, pumunti kami ng alas 8, nandito na kayo na. Ready na para magkinig, no? Ay, ang sarap magturo ng mga ganito, no? Okay. So, pagdating, ang darating ay hindi lamang ordinaryong tao. Ang darating ay si Jesus. Pero nandito na sa atin, bakit darating? Susan. Nasa atin, nasa puso ko na eh. Bakit darating pa? Paano yun? Paano natin i-reconcile yan? Kailangan ko po ng karagdagang pananampalataya at umpisa siguro. Okay. So, matagal na walang umpisa kasi hindi pwede yung mga pare. Hindi naman pwedeng virtual pwede bang virtual ang ating confession? No? Ang ginawa namin sa Baguio, nagbigay kami ng recollection itong last year lang kasi I was in Baguio for the 3 years na ng pandemic. Sinulat lahat ng mga participants ng kanilang kasalanan. Tapos, sinunod. Yun na, confession nila. Tapos, nagbigay na ng general absolution ng pare. Ganun pala. So, ewan ko, kung ilang taon na tayo hindi nakapag-umpisa. Tagal na. Na? Pero na, okay. Pwede na. Okay. So, madagdagan pa ang ating pananampalataya. Okay, ano pa?
sa bahay, kung darating ang bisita, maglilinis, lahat-lahat, maganda ang i-prepare natin. Pero ito ngayon, iba ngayon ang darating. So, it is very important na yung isipin natin kung ano yung prioridad natin sa buhay na ito. Ano ba ang prioridad natin? Siyempre, pamilya, no? Pero hindi lang naman physical na buhay ang mayroon sa atin. Spiritual na buhay. Okay. So, hindi masyadong klaro itong mga pictures na ito. So, halimbawa, yung first picture na yan, ganyan ang ginagawa natin kung merong Christmas. Diba? Naghahanda. Ang daming pagkain. Pagkatapos ng Noche Buena, pagod lahat. Sa Santa 25, meron pa bang magsisimba? Wala na. Inaantok na. Ganun talaga. Ewan ko bakit. Alam mo na sa... Of course, sa Russia, iba kasi ang Christmas nila. Ang Christmas nila is January 6, Epiphany. Orthodox kasi yan. Pero sa Europe, sa Italy, sa Roma, meron kaming bahay doon na yung excited ka na makita mo ang Christmas tree at saka Belen. Ilalagay lang nila ang Christmas tree at saka Belen. December 24. Sa bahay, September pa lang, nilabas na si Jesus, yung pamangkin ko, nilabas na. Sinong may Belen na ngayon sa bahay? Wala? Meron na? May labas na si Jesus? Maaga kasi ang ating mahaba ang ating preparation. Okay. So, marami tayong ginagawa. Ayan, Christmas tree. Tapos yun, yung picture na yan, this is you who are preparing for sa pagdating ni Jesus. Nag-aaral tayo, dinagdagan natin ang ating mga pag-aaral para mapalalim pa ang ating mga pananampalataya. So kahit ilang recollection ang nangyayari sa buhay natin, kung minsan tao pa rin tayo, nakakalimot. Tapos yung kasalanan na kinumpisan ko noong isang taon, kasalanan ko pa rin na ipupupisan ngayon. Di ba? Hindi nyo napansin yun? Hindi nyo napansin? Parang po ganun. Para bang nakadikit sa balat ko yung favorite sin. Di ba may favorite sin tayo? Na mahirap maalis. Kasi parang nandiyan na sa ating balat. So, paano gagawin natin? Lapin natin. Balatan natin yun para maalis. So, depende rin sa pagdisiplina natin sa ating mga sarili. Kung minsan yung mga ibang sekta, yung mga Mormons, napag-strict ko sila. No coffee, no drinks. Kaya yung mga babae na gusto nila na mag-Mormons ang kanilang mga asawa kasi very faithful at saka madisiplina. Tayo mga Catholic, free kasi tayo, at depende sa ating pagkatao. Depende sa ating pagkatao. Lalo na itong lugar pala ninyo ay lugar na mga hindi namin naririnig kalookan. Pero malaki kasi ang kalookan eh. Pero dito ba ang nangyayari? Tama. Kaya, ay hopefully wala na ngayon. Pero, lumabas naman ang virus na hindi natin nakikita na mapanganib pala. Yan na. Alam na natin yan.
Sino ang ating hinihintay? Jesus, Emmanuel. So, dapat ang puso natin ay handa rin. My heart is ready, O God. How can I ready my heart? Marami tayo gagawin. Ngayon, health break. Self-care, health break. Sorry medyo nag-extend kami ng 10 minutes. Pwede po muna tayo sa restroom, kumain ng biscuit, kumain ng tubig, tapos balik tayo. Health break. Okay, before we get make my ears to hear, make my eyes para. Holy Spirit, God, make my ears to hear, make my eyes to see. Wala ka? Okay. Holy Spirit, God, Yan mo pala ito. make my Pag-practice daw yan. Pagpapuya ka ng mga make my eyes to see, Make my heart to speak, make my heart to see, and my hands to reach out and touch the word with your love. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Okay, bon appetit. So you can have you can stand and take something and then come back at 10:30. So 20 minutes lang ha. 10:30. Mga pito daw. Ibigay mo na sa mga para may kopya. Yung kung gusto pong mag-coffee, meron po tayo nakita doon itong nandun po. Tapos po yung start po natin ay nandun. Okay po. Ready po. Yung kung gusto pong mag-ganyan ka, okay po. Merienda pa. Wala na dito.